Bumalik sa kasalukuyan, nag-isip si Sokhan, gayunpaman, balak kong kumilos pagdating ko ng 15. Sumang-ayon ako sa alok na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, nalulungkot na nakapaligid kay Sokhan si Hamyang Woo, nagtatanong, bakit mo tinanggihan? Pag-isipan mo itong mabuti, sayang ang pagkakataon. Hindi pinansin ni Sokhan ang bata at nagpatuloy sa pag-iisip ng sarili niyang mga bagay. Isantabi natin iyon, kailangan kong harapin ang bagay na ito muna. Gantimpala para sa pag-update ng Thunderclap Divine Steps, naabot na ang kinakailangang ambag para sa hamong ito. Nakatanggap si Sokhan ng notification mula sa sistema, naabot na ng iyong ambag ang antas kung saan maaari mo nang tanggapin ang hamon ng library management. Umupo si Sokhan at sinabi, Myung Woo, mauna na ako. Natigilan si Myung Woo, ha? Pupunta saan? Ngumiti si Sokhan at sumagot, para gumanti sa isang batang babae. Sa sandaling ito, tumunog ang isang boses sa kanyang isipan, kinukumpirma ang intensyon ng gumagamit, papasok sa library gamit ang Thunderclap. Pumasok si Sokhan sa espasyo ng library, masaya siyang sumigaw, Little Miss, nasaan ka? Gusto kong hamonin ang manager. Isang banayad na boses ang umalingaw sa likod ni Sokhan. Kaya sa wakas dumating ka na. Si Wan pala iyon, lumitaw siya kasama ang batang babae na malamig na nagtanong, dito ka para muling mabugbog, Sokhan. Pareho lang din ito sa pagkakataong ito, papasagutan ko sa iyo ang mga salitang sumusuko na ako, gamit ang iyong duwag na boses. Habang nagsasalita siya, tumayo ang batang babae sa posisyon ng pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, hindi natakot si Han Sokhan, ngunit buong determinasyong nagsabi, hindi, tiyak na mananalo ako sa pagkakataong ito. Lumitaw si Wan sa likod ng batang babae at malumanay na sinabi, dahil gagamitin mo ang Limitless Universe Sword, inihanda ko ito para sa iyo, Sokhan. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw ang isang espada sa harap ni Han Sokhan. Kinuha niya ang espada at nagpatuloy si Wei Yan, isang espadang nilikha ng kapangyarihan ng library at hindi ito masisira kahit ano paman. Tiningnan ni Sokhan ang batang babae, naghahanap ng butas, nag-iisip, masyado siyang malakas, walang kahit isang butas. Samantala, bumantong hininga ang batang babae at sinabi, magmadali ka at magsimula na. Gayunpaman, tiniyak ni Sokhan sa kanyang sarili, ngunit iba na ako ngayon. Dagdag pa, naunawaan ko na kung paano gamitin ang Limitless Universe Sword at ang Heavenly Thunder Divine Steps kasama ang elixir. Pagkatapos ay lumitaw si Wayan sa harap ni Sokhan at nagtanong, itatanong ko ulit, gusto mo pa ring hamonin ang manager ng palapag na ito? Hinawakan niya ang espada gamit ang magkabilang kamay at sumigaw, syempre. Kumpirmadong hamon. Matapos ang kumpirmasyon, humakbang pasulong ang batang babae at sinabi, sisiguraduhin kong hindi mo na ito susubukang muli. Naisip ni Sokhan, kung tama ako, ang batang babaeng ito ang natitirang after image ng Heavenly Demon sa library. Hindi ko alam kung bakit lumilitaw ang mga bagay na ito dito, ngunit kailangan kong magpakatatag. Kailangan kong isipin na talagang humaharap ako sa isang Heavenly Demon, huwag mong alisin ang iyong mga mata sa kanya. Bago pa niya matapos mag-isip, nawala ang batang babae at lumitaw sa harap niya. Nanlaki ang mga mata ni Sokhan sa gulat, nagtataka, ha? Saan siya pumunta? Bago pa siya makatingin sa paligid, lumitaw ang batang babae sa likuran niya, umaatake mula sa itaas. Sinabi niya, hoy, anong ginagawa mo? Pagkatapos niyang magsalita, pinalabas niya ang kanyang teknik, Heavenly Demon Skybreaking Palm, umaatake ng malakas pababa. Matapos umatake, malamig nang umiti ang batang babae at sinabi, paano mo posibleng mapasa ang pagsubok na ito, Hangul? Matapos kumalat ang alikabok, wala siyang nakita sa ibaba at nagtanong sa gulat, ano ang nangyari? Saan nawala ang batang iyon? Habang nagtataka siya, lumitaw si Sokhan sa likuran niya. Ngumisi si Sokhan ng may pagmamalaki at sinabi, ganyan ka ba makipag-usap sa iyong mga nakatatanda? Kung mahuhuli kita, papaluan kita. Itinaas niya ang kanyang espada, naghahandang sumugod, sinasabing, kunin mo ito, Limitless. Bago pa niya matapos ang teknik,
tinapakan ng batang babae ang kanyang paa at sinabi, Heavenly Demon Royal Advent Steps. Isang bugzo ng kapangyarihan ang bumalot sa kanya at lumitaw ang mga katulad na enerhiya sa paligid ni Sokhan. Nang makita ang bugzo ng kapangyarihan, umatras si Sokhan at nagtanong, ano ang nangyayari dito? Lumakas ang bugzo ng kapangyarihan, pagkatapos ay lumikha ito ng isang malaking pagsabog, bumubuo ng dalawang haligi ng kapangyarihan. Nagtatakang nagtanong si Juan, na nanunood mula sa labas, ang apoy na iyon, maaari bang iyon ang? Pagkatapos ay unti-unting kumalat ang kapangyarihan, napakalakas na kahit ang lupa ay nabahiran ng pulang liwanag. Lumapit ang batang babae sa kanya, hakbang-hakbang, at nagtanong, "Oh, hindi ka pa napalipad?" Sa maikling sandaling iyon, nagawa mong gamitin ang iyong inner energy para sa depensa. Ano ang nangyayari sa iyo ngayon? Nasaan na ang tono mo kanina? Habang nagtatanong siya, pinukaw ng batang babae siyang umatake. Nahirapan si Sokhan na umupo, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at bumulong, ito. Pagkatapos ay naisip niya, kung hindi ako nasa loob ng library, patay na ako. Ano ang teknik na iyon? Habang nagtataka siya, sinuntok ang batang babae sa ulo mula sa itaas, dahilan para sumigaw siya, "Aray!" Pagkatapos ay hinimas niya ang kanyang ulo at umiyak, "Anong ginagawa mo? Nasa gitna pa tayo ng hamon, bakit ka nakikialam?" Sumimangot si Juan at sinabi, "Ang teknik na iyon, ginamit mo pa ang Sacred Fire Divine Art, hindi ba? Bakit ka nagtatago at palihim na nagbabasa ng mga libro ng library?" Parang tinamaan sa masakit na lugar, nauutol ang batang babae, "Iyan." Naisip ni Sokhan, gamit ang kanyang espada para suportahan ang kanyang sarili, Sacred Fire Divine Art. Maaari bang iyon ang Sacred Fire Divine Art ng Fire Worship Sect? Ang dalawang lihim na martial arts ng Fire Worship Sect, sa madaling salita, ang isa ay ang Heavenly Demon Divine Art, na sumisimbolo sa kapangyarihan ng Heavenly Demon. Ang isa pa ay kumakatawan sa kanilang paggalang sa Diyos ng Apoy, na siyang Sacred Fire Divine Art. At para maging pinuno ng Fire Worship Sect, dapat makabisado ng isa ang parehong teknik. At ang tunay na kapangyarihan ng pinuno ng Fire Worship Sect, kasama ang tunay na kapangyarihan ng Heavenly Demon, ay ilalabas kapag pinagsama ang parehong teknik. Lilikha ito ng malalaking haligi ng kapangyarihan na nagdadala ng parehong aspeto. Ang kapangyarihang iyon ay maaaring sumira ng lahat sa malawak na lugar. Kapag kumalat ang kapangyarihan, tanging apoy ang mananatili sa ibaba at may lumilipad sa itaas ng mga apoy na iyon. Ang mga apoy na iyon na nakakasunog sa langit ay ang Heavenly Demon ng Fire Worship Sect. Bumalik sa kasalukuyan, nagtaka si Sokhan, paano kayang ang isang maliit na katawan ay magagamit ang parehong teknik na iyon? Anong panahon ng Heavenly Demon ang batang babaeng iyon? Bukod dito, na-access ng Heavenly Demon na iyon ang Martial Arts Library at naimbak pa ang kanilang mga alaala dito. Habang iniisip ito, parang may napagtanto si Sokhan, tumigil at binago ang kanyang pag-iisip, "Teka, ang dalawang iyon, oh dear." Nakatingin sa kanilang dalawa, sinabi ni Sokhan, "Huwag mong sabihin." Sa ibang lugar, sa isang malaking fortress, nauutol si Hamajin sa takot, "Kuya, pinuno ng clan." Lumingon si Hurang at sinabi, "Tawagin niyo agad si Mule." Sumagot ang isa, "Oo." Pagkatapos ay tumingin si Hamarang sa mesa na may nakakatakot na ekspresyon. Nagsalita si Hamarang, "Ang Righteous Heavenly Alliance, anong nangyari?" Ang papel sa mesa ay nagpapakita ng sumusuko ang Righteous Heavenly Alliance. Bumalik sa kasalukuyan, itinaas ni Juan ang kanyang kamay at sinabi, "Kung gayon, kukunin ko ang Sacred Fire Divine Art na ito." Pagkatapos ay sinipsip niya ang lahat ng pulang kapangyarihan at ang batang babae. Habang sinisipsip ang kanyang kapangyarihan, ay sinabi, ibalik mo ito." Pagkatapos, sinabi ng batang babae, "Anong masama sa isang tagasunod ng Fire Worship Sect na may pagnanais sa apoy?" Hawak ni Wayne ang apoy sa kanyang kamay at sumagot, "Hindi ito ang uri ng kapangyarihan na dapat mong taglayin sa edad mong 7. Habang nagsasalita, biglang sumingit ang isang tanong, "Kung gayon, paano si Little
Miss One ngayon, Heavenly Demon Divine Art, Sacred Fire Divine Art, magagamit ni Little Miss ang parehong martial arts na ito, tama. Kung tama ang iniisip ko, Little Miss, Heavenly Demon ka, hindi ba? Matapos magtanong, tumingin silang dalawa sa kanya. Sinabi ni Wayne kung gaano siya kapansin-pansin, ngunit gusto ko ring malaman mo ito, na hindi tama ang magtanong sa isang babae tungkol sa kanyang nakaraan. Alam mo, bumabalik tayo sa nakaraang tagpo, nagtanong si Sokhan nang may pagdududa kung tama ang iniisip ko. Wayne, binibining Monty, isa kang demonyong makalangit, hindi ba? Lumapit si Wayne at malumanay na sinabi, gaano ka kapansin-pansin, ngunit gusto ko ring malaman mo ito. Ngumiti siya ng madilim at sinabi na hindi tama ang magtanong sa isang babae tungkol sa kanyang nakaraan, alam mo. May gusto pa ring malaman si Sokhan, bakit gumawa ang binibining Monty ng mas batang bersyon ng kanyang sarili, o hindi ba pinapayagan ang binibining Monty na direktang humamon. Sa kanyang mahiwagang ekspresyon, dahan-dahan niyang sinagot, kung ako mismo ang kikilos, hindi ka ituturing na kalaban. Sa sandaling iyon, alam ni Sokhan na hindi iyon banta, kundi katotohanan. Bumalik si Wayne sa kanyang karaniwang tono, ay, masyado na naman akong madaldal. Ngayon, ituloy natin ang pagsubok. Kaya mo bang talunin ni Sokhan ang mas batang bersyon ko? At nagpatuloy ang pagsubok ng lakas. Lumipad ang munting Wayne patungo kay Sokhan, nag-iipon ng lakas para sa kanyang atake. Sumuntok pababa ang munting Wayne, sumisigaw, tikman mo ito. Kinalkala ni Sokhan ang kanyang susunod na hakbang sa kanyang isipan, pagkatapos, habang papalapit ang munting Wayne, inihampas niya ang kanyang espada, inilabas ang kanyang teknikang walang hanggan, pagbabalik sa langit, matagumpay siyang naitulak pabalik, ngunit hindi nataranta ang munting Wayne, ngumiti siya at nagtanong, ikaw ba ang mula sa espada ng walang hanggang universo? Bago pa man ang lahat, isa pang hiwa ng espada ang dumiretso sa kanya. Sumigaw si Sokhan, walang hanggan, sinusupil ang langit. Hindi pa rin nasakta ng munting Wayne, nakangiti at sinasabi, masyado ka pang hilaw, hindi mo ako mapipigilan sa iyong katamtamang kasanayan. Napakagatdila si Sokhan, nakakapagsalita pa rin siya matapos matamaan ng diretsyo. Patuloy niyang inilabas ang kanyang teknika, walang hanggan, isang bola ng enerhiya ang nabuo sa dulo ng espada ni Sokhan, at dumiretso ang munting Wayne dito. Tumatagos sa langit, tulad ng sinabi niya ang pangalan ng teknika, sinipa ng munting Wayne ang kanyang paa, inilipat ang espada, ang nailihis na bola ng enerhiya ay sumira sa gusali sa likuran nila, habang naguguluhan pa si Sokhan, sumigaw siya, hindi, nailihis ito. Walang oras para mag-alala tungkol dito, dahil may paparating na iba, isang kawit ang tumama sa pisngi ni Sokhan. Ang kawit ay napakalakas na lumikha ito ng malaking pagsabog, tuluyan ng napigilan si Sokhan, nakakabigkas lamang ng mog, nakaluhod pa rin ang tuhod ng munting Wayne sa kanyang pisngi at sinabi niya, iyan lang ba ang kaya mo? Mataas ang inaasahan ko sa iyo dahil natutunan mo ang lahat ng uri ng bagay, ngunit hindi ba ito masyadong mahina? Parang hindi ka nagbago mula nang unang tumapak ka sa aklatan, ha? Hindi makapaniwala si Sokhan, umalangaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang ulo, hindi ako nagbago. Itinaas muli ng munting Wayne ang kanyang kamao, sinasabi, tapos ka na ba sa iyong mag-agarang galaw? Ako naman ngayon, tatakbo na lang ba ako ng buong lakas ko? Nakatayo si Juan sa gilid, pinapanood silang dalawa na lumaban sa bilis ng kidlat, nag-isip siya ng tahimik, biglang may nagsalita mula sa likuran, nakakuha ng kanyang atensyon, masyado ka pa ring mabait, bakit mo sinasayang ang iyong hininga sa pagsasalita ng labis? Bugbugin mo lang siya at maiintindihan niya ito sa sarili niya. Parang naging mas magiliw ang binibining Monty, hindi ba? Juan, ang nagsalita ay isang malaking lalaki na may buhok na parang leon. Tumingin siya sa lalaki at nagtanong ng bahagyang naiinis, may reklamo ka ba? Ngumiti ang lalaki at sinabi, hindi, nagtataka lang ako kung paano niya haharapin ang mga bagay-bagay dahil iba ang hamon ng bawat tagapamahala.